Naiisip mo ba na ang kalikasan ay hindi gumagawa ng walang kabuluhan? Na ang lahat ng tungkulin ng katawan ay may layunin? Na sinusunod nila ang isang plano at matagumpay itong naisasagawa sa loob ng mahabang panahon? Ang lahat ng mga tungkulin ng katawan ay umaangkop sa panlabas ng mga pangyayari sa araw-araw. Halimbawa, tayo ay pinapawisan at bumibilis ang tibok ng puso kapag tayo ay tumatakbo. O umiitim tayo kapag matagal tayong naaarawan. O malakas ang ating mga muscles kung regular natin itong pinabanat-banat. Pero ang ibang pagbabago sa cellular o functional level ay tinutukoy bilang sakit dahil sa wala pang nakakaintindi sa mga ito sa ngayon. Sa pag-alam ng new medicine, nakita natin na walang mali o kulang sa katawan. Sa halip, ang lahat ng pagbabago ay bahagi ng Meaningful Biological Special Programs ng Kalikasan o SBS, na ang layunin ay suportahan ang kaligtasan ng individual o ng pangkat. Ang special program ay isang programa na nagsisimula sa ilalim ng mga espesyal na kalagayan. Partikular na kapag bigla nang hindi natutugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng katawan, tulad ng pagkuha ng pagkain or oxygen, pisikal na lakas, pakikipag-ugnayan sa ibang nilalang, katayuan sa teritoryo, reproduksyon, at iba pa. Napansin din na ang parehong pangunahing pangangailangan ng mga hayop, kahit may kakaibang katangian ang bawat uri batay sa kanilang biological code. Dahil ang karamihan ng paggana ng katawan ay halos katulad sa lahat ng mammal, ang mga mekanismo ng pag-adapt sa anyo ng Meaningful Biological Special Programs ay malaki ang pagkakapareho. Ang kalimitang pagkakaiba sa pagitan ng tao at hayop ay ang mga sitwasyon kung saan hindi natutugunan ang isang pangunahing pangangailangan na siyang mag-a-activate sa isang special program. Narito ang tatlong halimbawa. Ang una, mula sa Animal Kingdom. Kung ang isang usa ay nasa isang nasusunog na kagubatan, nasa panganib ito at kikilos ng may pagkatakot sa kamatayan. Ang pakiramdam na ito ay nag-uudyok sa SBS, ang Meaningful Biological Special Program ng mga lung alveoli na responsable sa pagkuha ng oxygen. Pinapalakas nila ang kanilang function habang nasa SBS para makatakbo ng mas mabilis at mas matagal at makatakas sa panganib. Natuyo ang tubig sa pinag-iinuman ng antelope at hindi niya alam saan hahanap ng sariwang tubig. Para mabuhay, kailangan niyang umalis sa kanyang tahanan at simulan ang SBS ng kidney collection tubules. Ito ay para makuha ulit ang tubig. Mas papalakasin ng SBS ang paggana nito para matipid ang halos lahat ng tubig hanggang sa makahanap ang antelope ng bagong ligtas na pagkukunan ng tubig. Isang batang fox ang nahulog at nasugatan ng malubha. Natanto ng ina nito na nasa panganib ito at hindi na niya kayang alagaan ng sarili niya. At hindi niya nagawang matiyak ang kaligtasan ng kanyang anak. Ma-activate ng SPS ang mammary glands ng ina para gumawa ng mas maraming gatas para mas maalagaan ng kanyang anak hanggang sa ito ay gumaling. Halos lahat ng meron tayo hanggang sa ngayon na itinuturing nating sakit ay nangyayari sa loob ng balangkas ng isang Meaningful Special Biological Program. Nakapaglista na tayo ngayon ng mahigit 100 na developmentally understandable na mga programa. Ang developmentally understandable ay nakakatulong sa orihinal at natural na pamumuhay noon para maging ligtas
at makapamuhay sa mga delikadong sitwasyon gaya ng mga halimbawang binigay natin. Suriin naman natin ang parehong mga halimbawa sa isang moderno, hindi natural na pamumuhay tulad ng sa mga sibilisadong tao. Panandalian lang ang pagkatakot sa kamatayan sa kalikasan. Maaaring tumatakas sila sa panganib o mamatay agad. Sa kabilang banda, ang mga tao ay maaaring makaranas ng matinding takot sa kamatayan ng ilang buwan. Halimbawa, dahil sa isang hindi magandang diagnosis. Pareho ang takot sa kamatayan ng sausa, pero wala namang totoong banta o kalaban na kailangan takbuhan. Ngayon, patuloy siya. Maaaring sa loob ng ilang buwan o taon pa nga sa pangangamba. Isang sitwasyon na hindi inaasahan ng ating biolohiya. Ang SPS ng lung alveoli ay mangyayari din sa tao, pero sa halip na sandali lang, tumatagal ng buwan ang matinding pagtatrabaho ng baga. Dahil dito, dumadami ang mga selula para magampanan ng trabahong ito. Depende sa tindi at tagal ang pagdami ng selula ay pwedeng makita sa X-ray at ma-diagnose bilang alveolar cancer ng isang radiologist o bilang isang lung cancer. Sa pagkawala ng ligtas na kapaligiran, gaya ng nangyari sa antelope, ay sandali lang sa kalikasan. Kadalasan, hindi ganito ang nangyayari sa ating mga tao. Halimbawa, kapag pumanaw na ang matandang asawa at ang naulilang matandang lalaki at kailangang umalis sa kanilang bahay, mag-isa siyang titira sa isang retirement home. Dahil dito, depende sa pagkaunawa sa sitwasyon, pwede nang magsimula ang SPS, ang Meaningful Biological Special Program ng Kidney Collection Tubules. Di tulad ng antelope na mamamatay o makakahanap agad ng bagong ligtas na lugar. Ang matandang lalaki ay mananatili rito habang buhay. Dahil halos walang inilalabas na tubig ang mga bato niya ngayon, siya ay madadiagnose ng kidney failure. Makikita natin kung bakit ganito tumugon ang matandang Ginoo habang ang iba pang daan-daang tao ay hindi o maaring may ibang reaksyon pa nga. Sa parang, laging pansamantala lang ang tagal ng mammary SPS. Kung iahambing ito sa mga tao, halimbawa, kapag ang anak na babae ay biglang tumakbo sa kalsada at nasagasaan ng sasakyan, maglalabas ang ina ng kaparehong SBS dahil sa likas na pag-aalala sa kanyang anak para makapaglaan ito ng mas maraming gatas. Pero hindi katulad ng fox ang sa kagubatan. Dahil laging nalulutas ang sitwasyon sa loob ng ilang araw kung ang bata ay mabubuhay o mamamatay. Salamat sa emergency medicine. Ang bata ay maaaring artipisyal na panatilihing buhay sa loob ng mga linggo kahit malala ang pinsala at posibleng mabuhay pa mula sa kakilakilabot na aksidente. Pero dahil dito, ang SPS ng mammary glands ay tumatakbo sa kanyang ina ng ilang linggo. Kaya naman dumadami ang mga selula na gumagana sa pinakamataas nilang kapasidad. Bumubuo ito ng isang tumor sa suso na tinatawag din na breast cancer. Pero bago pa man mag-alala ang sino man ng sobra-sobra, lilang pinsala o sakit ng sariling anak ang mag-uudyok ng SPS sa bawat sitwasyon. Dahil kahit dito, ang pagtugon ng babae sa pamamagitan ng SBS ay nakadepende sa isang partikular na batayan na ating tatalakayin sa susunod na bahagi. Ang pag-activate ng SPS ay ang pagtugon ng ating katawan gamit ang lohika ng hayop na ginagawa ang lahat para malampasan ng isang mahirap na sitwasyon. Kung ang ina, sa kaso ng ganitong SPS, ay patuloy na nakadarama sa loob ng mga buwan na hindi sapat ang pangangalaga sa kanyang anak, saka lamang dadami ang mga selula na hahantong sa pagkatuklas ng tumor, gaya ng nangyari sa ina na ito.
Ang special programs na ito ay nananatiling pinakamahusay na paraan ng isang organismo na pangasiwaan ang sarili. Kahit na ang mabilis na pag-unlad ng ating sibilisasyon ay patuloy na nagiging dahilan para hindi na maging epektibo at hindi na nila natutulungan pang malutas ang mga sitwasyon. Sa halip, sa mga ganitong pagkakataon, nagiging hiwalay na problema na ang mga ito at tinatawag natin itong sakit. Tinukoy ni Dr. Hammer ito sa ikalimang biological law of nature, ang batas ng pag-unawa sa bawat tinatawag na sakit bilang bahagi ng isang meaningful special biological program ng kalikasan na maiintindihan bilang panghayop, likas na ugali at mula sa kaloob-looban na reaksyon. Malayo sa dati nating inaakalang mga sanhi gaya ng malignant cancer cells, pathogens, o mga depekto, wala tayong makikitang kahit ano. Makikita lang natin ang maayos na idinisenyong programa ng ating katawan na dahil sa sobrang tagal ng pagpapatakbo ay nagreresulta sa mga pagbabago sa function at cellular level. Ito ang mga pagbabagong dati nating itinuturing na malignant, infectious, o may depekto. Sa pagkaalam kung paano gumagana ang mga special programs na ito, halos wala nang dapat ikabahala sa malulubhang diagnosis. Kung alam ng tumor patient sa ating halimbawa na ang pagdami ng mga selula sa suso ay may malinaw na koneksyon sa kanyang buhay, hindi na ito magiging isang nakakatakot at walang kontrol na proseso na hahantong sa isang masakit na kamatayan sa kanyang isipan. Sa halip, ito ay isang kontroladong programa na may malinaw na dahilan at maaari niyang makita at maintindihan ang direksyon nito. At higit sa lahat, siya mismo ang makaka-impluwensya at makaka-apekto nito sa positibong paraan, gaya ng ating makikita. Hindi na siya biktima ng sakit, kundi aktibong kasama sa pagdisenyo ng susunod na mangyayari sa pamamagitan ng kaalaman sa 5 biological laws ng kalikasan. Tulad ng pulmonary alveoli, kidney tubules, at mammary glands, may special program ang bawat tissue sa katawan. Kaya naman, may sarili itong paraan ng pakikibagay kapag may hamon. Sumusunod sa isang tumpak, paulit-ulit, at hindi nagbabagong pattern na ating tatalakayin sa mga susunod na bahagi.